Shout out everybody! Boom boom! Ayun, kamusta kayo mga ka-59? Mga mama, mga sir, saan man dako ng mundo kayo, naroon! Saludo po ako sa inyo. Welcome back mga ka-59 sa ating munting channel. At nakapag-vlog ulit si Askal. Ngayon mga ka-59, meron naman tayong bibigyan ng konting reaksyon dito sa mga kumakalat na mga comments at mismo galing na rin sa bibig nilang mga wakwakers na ito mga ka-59 ano? Mga ka-59, marami kasi tayong nababasa na comment at mga comment na rin mismo nila na sinasabi nila na nagkukumahog daw sa views, nagkukumahog sa revenue gamit ang pangalan ni Dave, gamit ang pangalan ng Batang Kargador, at pera-pera lang daw ang ginagawa ng mga nagre-reaction, ng mga nagbablog patungkol dito sa mga pangyayari na nagganap mga ka-59. Ngayon, gusto ko lang malaman, kayo ba? Ano ba ang ginagawa ninyo? Diba may vlogger kayo? Sino ba yun? Si Daisy. Ano ba ang ginagawa ni Daisy? For example na lang mga ka-59. Tingnan niyo yung mga post niya. Yung YouTube niya, live. Ang nasa likod niya lagi, ang background niya palagi ay si Dave. Di ba malinaw na ginagamit mo lang din si Dave para kumita ka? Tapos, pagkapapasabugan kayo ni Ma'am si Marie, gano'n na lang kayo mag-react. Ikaw, Mr. Stephen. Sorry. Ikaw, Ninang Stephen. Ikaw ba, sigurado ka na hindi totoo yung mga pinasabog ni Ma'am si Marie sa kanyang live? Unang-una, wala ka doon. Pangalawa, mas may tiwala ka na sa kanila kaysa sa ibang tao ngayon. Pangatlo, at nakakausap mo si Lord Bell at sinabi mo pa nga sa post mo na malaya na si Lord Bell. Sige mga ka-59, panindigan niyo yung mga sinabi niyo yan. Huwag lang sana dumating yung panahon o dumating yung pagkakataon na mapatunayan, gaya nga na sinabi ni Ma'am si Marina, hindi man dito sa channel ko o sa iba man manggaling, na magbulgar ang totoong nangyari. Ang ano ko naman dito is, hindi naman ito ibo-voice out ni Ma'am si Marie kung wala siyang legit na source. So, ito ay true. Ito ay totoo. Kagaya ng sinasabi ninyo na chismis lang, bakit hindi kayo mag-imbestiga? Bakit hindi kayo magpadala ng taong mag-iimbestiga kung talaga ang source ni Ma'am si Marie ay mali? Yun lang naman ang simpleng gawin dyan. Total, marami ka namang pera. Pwede ka magbayad ng mga taong mapagkakatiwalaan mo para mag-imbestiga kung ano talaga ang totoo. Or, sarado na talaga ang utak mo. Kumbaga, ayaw mo na makinig kay mali o tama man yung mga sinasabi nila, ay ayaw mo nang pakinggan. Hanggang doon ka na lang. Kasi nga, pinoprotektahan mo si Dave. Kung talaga pinoprotektahan niyo po si Dave, Ninang Stephen, I suggest magpa-imbestiga ho kayo. Kagaya nga ho ng kasabihan, wala hong usok kung wala hong apoy. Hindi ho uusok kung walang baga. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Mga ka-59, ang istorya ay hindi lalabas kung walang pinanggagalingan. Hindi nyo ba alam na karamihan sa mga chismis na sinasabi ay totoo? Uy, si ganito daw. Alam mo ba
nangyari ka ganito? Oh, chismis lang yan. Wala yan. Hindi totoo yan. Nang maglaon, uy, totoo pala. So, hindi na ho chismis yun. Ngayon, kung mananatili ka dyan, na hindi ka nakikinig, na ayaw mong pakinggan yung mga isiniwalat sa'yo dahil ayaw mo na nga mag-imbestiga, dahil sarado na yung isip mo, naaturingan ka pa ng mga sinasabi mo na kayo yung may edad, kayo yung mga ngalaga, kayo yung mas nakakaalam, patunayan nyo po. Patunayan ninyo na mali yung pinasabog ni Ma'am si Marie. Yun lang, maniwala ako doon. Eh nga, yung ang screenshot ng conversation ni Dave at saka ni Luis, hindi mo mailabas eh. Para ka na rin nagsisinungaling yan. Ha, Ninang Stephen? Nagsisinungaling ka na rin ba o sinungaling ka talaga? Nagsisinungaling ka na rin ba o bingi ka sa totoong pangyayari? Alam mo yung dating live ninyo ni Ma'am si Marie? Todo iyak ka pa dun eh. Ah, hindi. Luha ng nanay ko. Mahalaga sa akin. Ayaw ko paiyakin ng nanay ko. Grabe. Grabe talaga. Hindi ko inaasahan na ang nanay pa mismo. Ang nanay pa mismo at tiyahin ang gustong sumira sa kinabukasan ng Kuya Dave. Ay, ewan ko lang, basta para sa akin, masakit yung ginawa niya from the beginning up to now. Tapos ipakilala mo pa ang isang lalaki na ito yung tatay mo. No! Ang mukha ni Kuya Dave, mukha ni Alan at Tatay Alan at saka ang mukha. Naiyak yun, hagulhul. Dahil sa sobrang sama ng loob mo kay Apple, yung sa nanay ni Dave, tungkol sa pagpapakilala doon kay Alan na hindi pala yun ang totoong tatay. Hagulhul ka doon. Pero nung birthday ng pinakamamahal mong inaanak, bakit nandoon? Magkasama sila. Nawala na ba yung sama ng loob mo? O talagang bulag ka sa totoong pangyayari? Dahil sa kagustuhan mong masolo si Lordy Bell, si Dave. Dahil sa kagustuhan mong makakontak palagi dahil gaya ng sinasabi mo na may restriction ang pakikipag-communicate mo. Kaya naman, ikaw ngayon, eto, bingi, bulag, sa mga pangyayari. Mano man lang mag-imbestiga muna tayo kung totoo ba ito o hindi. Dahil, kaya nga na sinabi ko, at uulitin ko na naman, hindi ho sisingaw ang usok kung wala hong bagayan, kung wala hong source, kung wala hong pinanggalingan. Kung matalino ho kayo, maiisip ninyo, mararamdaman ninyo kung ano yung ibig ko pong sabihin. At kapag napatunayan mong mali, saka ka mag-post na chismis lang. Saka ka mag-post na hindi totoo. Saka mo yurakan yung pagkatao nung dating kaibigan mo na umaakit ka pa sa live niya para humagulhul. Crying shoulder mo pa si Ma'am si Marie noon. Pero ano nangyari ngayon? Di ba? Dahil nabulag ho kayo sa pangyayari. Wala na ho sa isip ninyo mag-imbestiga, magtanong pa, manaliksik, mag-grind, hukayin pa kung ano pa yung pwede mong malaman bago mo paniwalaan. Kagaya ng sinasabi ko lagi mga ka-59, kung ano man ang naririnig ninyo at nakikita ninyo, pagsama-samahin nyo ito.
bago ninyo malaman ito ba ay may katotohanan o kathang isip lamang. Ganun ho dapat kayo. Bago nyo po paniwalaan ang isang istorya at kwento, alamin nyo talaga kung paano nangyari, ito ba ay may katotohanan o kathang isip lang. Napaniwala po kayo habang nagsasalita si Lord Bell doon sa sinasabi niyang ginagawa sa kanya. Which is alam naman natin at mismo alam niyo po sa sarili ninyo, kayo mismo, na hindi galing sa puso, hindi galing sa totoong nararamdaman ang sinasabi ni Dave. Doon sa mga nagsasabing gusto ninyo pera-pera lang, yung mga vlogger ni Ramil, bakit ginagamit nyo rin yung pangalan ni Dave? Bakit ginagamit nyo rin yung pangalan ng Tekram? Kung talagang hindi kayo para sa views, gusto nyo rin ng views. Huwag tayong maging impokrito sa sarili natin. Gusto nyo ng views, gusto nyo ng revenue. Dahil kung hindi, dapat hindi nakamonetize yan. Dahil kung hindi, dapat ang thumbnail mo iba. Dahil kung hindi, dapat ang background mo hindi si Dave. Dapat ang pinag-uusapan sa vlog mo hindi si Dave. Meron pang ang nagsabi dyan na gusto niyang gamitin daw yung kanyang platform para makapagsalita sa gusto niyang sabihin at makita yung paliwanag niya patungkol sa mga nangaganap. Pues, ito ang sasabihin ko sa iyo. Kung talagang gusto mo ng ganon, na makatulong, alisin mo ang monetization sa video mo. Ikaw, D, kung talagang hindi mo ginagamit si Dave para sa sarili mong interest, para magkapera ka, dahil hirap ka na sa trabaho mo dyan. Oops, oy. Sorry ha. Parang kayo lang ba may source? Kung may source kayo, may source din tayo. Di ba mga ka-59? Tama ho ba ako na mayroon ka ring sariling interest na magkapera at kumita sa iyong mga live gamit si Dave? Kung talagang wala kang interest na kumita at gusto mo lang ipagsigawan ang pagmamahal mo, alisin mo ang monetisasyon sa iyong channel. Pag nagawa mo yan, aba, hahangaan kita, sasaluduhan kita, baka ipagyabang pa kita kung kaya mong gawin. Lahat ng live mo, alisin mo ang monetization. Bawat live mo, alisin mo ang monetization. Kung talagang hindi mo ginagamit si Dave, palitan mo yung background mo. Kung talagang totoong kang nagmamahal sa Dave, hindi, may interest ka, wag mong ituturo kung kani-kanino. Ikaw mismo, aminin mo sa sarili mo, may interest ka. At nabulgar na ikaw ang gumawa ng sulat. Maghahanap kayo ng resibo? Wait lang kayo. Lalabas yan. Gaya nga na sinabi ko, pangatlong beses na.
wala pong usok kung walang pinanggalingan yan. Walang apoy, walang baga, hindi ho lalabas ang usok na yan. Alisin yung monetization nyo kung talagang hindi kayo para sa revenue. Yun lang. Miss Ninang Stephen, mag-imbestiga ka po para malaman mo ang totoo. Wala ho kayo doon eh. Kaya baka niloloko na kayo. Hindi nyo ho nakikita 24/7 ang mga pangyayari. Baka magulat na lang ho kayo isang araw. Nandun ka na naman sa live ni Ma'am Shimari at humahagulgol. Maraming salamat mga ka-59, mga ma'am, mga sir. Hanggang dito na lang muna ang ating reaction video. Maraming salamat po. Ingat po tayo at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom! Ingat po tayo.